Nagkasunog sa Hall of Justice ng Zamboanga City at kasamang naabo ang ilang papeles. Halos 20 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog sa Davao City. Nakatutok si Efren Mama ng GMA Regional TV. Grabing sunog ah! Pahirapang maapula ang malaking sunog sa 14 na bahay sa Purok Kasanag, Barangay Salaysay sa Davao City. Ang ibang residente, halos walang nasalbang gamit. May ilang nakolekta na mga bakal na maaaring ibenta. Bastang lain na sa buot, sir. Oy, wa joy bisag isa ka sanina na rescue. Wa gyud. Akong anak nga karong Lunes eskwela kay college man. Akong kwarta nga kitigom para sa iyang eskwela na apil. Oo, 12,000 sir allowance to niya upang palit unta niya sa gamit niya ba. Ayon sa kapitan ng barangay, nagsimula ang sunog noong hapon nang magbalik ang kuryente matapos mag-brownout out noong umaga. Pagbalik siguro sa kuryente mo itong nibuto ang breaker, nibuto ang katong iyahang gasol, so dito ang hinungdan sa sunog. Nasa barangay G muna ang 18 nasunugang pamilya. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sunog. Natupok ang isang abandonadong school bus sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hinala ng BFP Ipil, sinunog ang bus dahil natanggal na anila ang kandado sa pinto nito. Ang presumption namin ay mayroong mga bystander na pupunta, nagtambay dyan. Wala naman siyang battery, wala namang electrical connection. Tapos, during investigation, wala rin kami mga incendiary materials na nakuha. Wala pang pahayag ang paaralang may-ari ng bus. Malaking sunog ito. Sumiklab ang sunog sa Justice Hall ng Zamboanga City. Ayon sa BFP Zamboanga City, sa opisina ng Municipal Trial Court sa ikatlong palapag, nagsimula ang sunog at kumalat sa ibabang palapag. Maraming papeles ang kasamang naabo. Nag-coordinate pa kami sa MPCC kung ano nga talaga yung content ng mga documents na yun para ma-verify lang talaga namin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Mahigit 20 kumpanya na nakitaan ng mga paglabag ang binawalan ng Agriculture Department na mag-import. May mga nakumpiska rin silang mahigit 700 metriko toneladang mackerel na sinubukang ipuslit sa bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa halip ng mga nadeklarang snack items, nabisto ng Bureau of Customs na mackerel ang laman na humigit kumulang 20 container van galing China na sinubukang ipuslit sa bansa. Pinakakasuhan na ng Customs sa Department of Justice ang mga sangkot ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Suspendido na rin ang mga permit ng kumpanya. 5 yung sinampahan ng kaso, kasama yung may-ari at yung mga brokers. Nakapag-file na tayo, nakapag-submit tayo ng for filing of cases, 12. Gagawin natin talagang airtight yung mga kasong isasampa natin upang sigurado tayo na mapapanagot yung mga nagpasok nito mga smuggled agricultural products. Ayon sa Department of Agriculture, madali nilang nabisto ang iligal na pagpasok ng mackerel sa bansa dahil hanggang Oktubre may ban sa pag-import nito. Ang pinapayagan lang natin is mga isda na hindi nahuhuli dito sa Pilipinas, tsaka yung mga murang isda katulad ng sardinas. Anything makita mong galunggong na imported o mackerel, ibig sabihin smuggled yun. Tinatayang aabot sa mahigit 720 metric tons ang nakumpiskang isda. Ayon sa Department of Agriculture, 19 na mga 40-foot na mga container vans ang naglalaman nitong mga smuggled na mackerel products. Plano na i-donate ito para naman mapakinabangan pa. Maaari raw itong i-donate sa mga apektado ng mga sakuna matapos lumabas sa mga pagsusuri na fit for human consumption ng mga isda. Sa tala ng Department of Agriculture, 24 na kumpanya na ang blacklisted sa pag-i-import. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Malula hindi lang sa taas kundi pati na rin sa ganda ng mga tanawin sa lalawigan ng Abra. Ang atraksyon sa bayan ng Tineg parang nasa abroad ang peg. Pasyal tayo sa pagtutok ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ang ganda ng Abra, walang halong salamangka at abracadabra. Mapaluntian na kabundukan o bughaw na kalangitan at katubigan, sa Abra mayroon yan.
Masisilayan ninyo ang tila pagsasani-puwersa ng brilyante ng hangin at lupa sa Encantadia. At pagdating ng dapit hapon, nababalot na ng ulap ang paligid. Literal na Cloud9 ang feels. Sa bayan naman ng Lagayan, may kalalagyan ka sa ganda ng tanawin. Rain on me ang atake sa RRB's Falls, kung saan ang tubig tila tumutulong luha sa gilid ng bundok. Sa di kalayuan, pwede nang mag-diving at climbing sa Barosibos Falls. Swak sa weekend getaway ng barkada lalo na sa mga thrill seeker. Kung gusto namang magtampisaw, diretso na sa Luswak Spring. Ang tubig, crystal clear. Halos makita mo na ang iyong refleksyon sa sobrang linaw. And to cap it all off, ang Gaco Park sa Bangged Abra. Hatid nito ay breathtaking na view. Makikita rito ang pagtatagpo ng asul na langit at lunti ang paligid. Malayo sa makukulay na bumper light sa traffic at may ingay na busina sa syudad. Sabi nga, nowhere to go but up. Kaya naman, norte is the way to go. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 Oras. Seated na mga kapuso sa bagong babaeng karakter na mas magpapagulo sa sitwasyon ng mga bida sa GMA Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Ang isa sa cast na si Kylie Padilla may clue kung sino yan. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. It's complicated na nga ang sitwasyon ng mga bida ng Kapuso Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Magiging mas magulo pa sa pagpasok ng mga bagong karakter na mas lalong magbibigay kulay sa intertwined relationships ng characters ni na Kylie Padilla, Jack Roberto, Hazel Kinuchi at Gabby Concepcion. Clue ni Kylie, babae ang aabangang bagong karakter na first time daw niyang makakatrabaho. I'm a super big fan. And excited ako. Makita niyo kung sino siya. Bukod dyan, ipinakilala na rin ang mga karakter ni na Yul Servo at Sean Besagas na ama at kapatid ng karakter ni Jack na si Gerald. Matagal siya nawala, tapos bumalik. So yun ang abangan ng taong tapos na-reveal pa na parang may something pala sila ni Robert. Siya pala yung mortal na kaaway. So yun yung parang ano kayong mangyayari? Magkakabati ba sila? Mapapatawad pa ba yung karakter ni Sir Yul? Paano ako bilang tatay ko, yung mortal na kaaway ni Sir Robert? Dagdag pa ang pananabotahe ng karakter ni Hazel na si Betsy sa kanyang dating best friend turned daughter-in-law na si Gina played by Kylie. Kaya dapat kumapit sa mas intense at juicy scenes na aabangan sa afternoon drama. Madami na talagang naiinis sa karakter ko. Pero okay lang kasi that's my role. Kailangan talagang manginis. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.